At for today's video ay pagpapasalamat muna tayo sa biyayang pinagkakaloob ni Lord. Eto nga ang patunay na kapag may itinanim, may aanihin. Kaya bawal tamarin. Charot. At pagkatapos nga ay akin munang ikinabit itong nozzle dito sa aming hose para naman hindi na mahirap ang pagdidilig. Pero mas maganda kapag sa gabi ang pagdidilig. Charot! Maganda rin pala ang quality ng nozzle na aming nabili. Kaya tuwang-tuwa na ito si Dudong dahil hindi na siya mahihirapan sa tubang kalisod. Charot. At pagkatapos nga maikabit at matesting ang nozzle, ay amin ang pinuntahan ng aming garden. Eto na ang aking asawa. Hindi na nakapag-antay pa. Pinangunahan na ang pagtanggal ng palwa. Hindi na namin pang inantay pang mahulog ang dahon ng nyug. Dahil kung magkataon mang mahulog, kawawa ang aming mga tanim. Para bang ikaw, pag nahulog ka sa tamang tao, swerte mo. Pero pag nahulog ka sa maling tao, karma mo. Charot. At pagkatapos nga ay nag-upisa na si Mrs. magtanggal ng kuto, magdamo. Dahil pa simple at paunti-unti na namang dumadami ang mga damo. Habang si Mrs. ay naglilinis, ako naman ay aking pinagpaplanuhan ang gagawing gapangan. Gapangan ng sayote ha, hindi gapangan kay Mrs. Charot. Dahil nga nangunguna ang sayote sa paglaki, kailangan na ngang maihanda ang kanyang gagapangan. Buti pa ang sayote may gagapangan, ako bawal gumapang. Charot. At dahil nakaramdam na kami ng pangati at pangkagat ng lamok, amin na muna itong ipagpaliban. At nang makauwi ay nautusan naman ako mag-harvest ng kangkong para ipanghalo sa nilulutong sinigang na baboy. Ito ang advantage kapag may sarili kang pananim. Kapag may gusto kang lutuin, harvest ka lang sa iyong garden. At ang kagandahan pa, nakakasigurado ka na presko talaga. Tulad ba ng iyong asawa, pag bagong ligo, presko na, nakakagigil pa. Charot. At pagkatapos makuha ang kangkong ay syempre hugasan ito ng mabuti. At eto na, paluto na ang ating sinigang. Amoy pa lang, ulam na. At hanggang dito lang muna mga kawiner.